Umuugo ngayon ang bali-balitang magkakaroon daw ng balasahan sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. At kabilang umuno sa mga napipisil na maging kalihim ay si dating Congressman Joey Salceda. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. I am taking a very high position in the administration. Yan ang ending speech ni dating Albay Congressman Joey Salceda sa idinaos na programa sa Pulangi, Albay noong Independence Day. Hindi na yan pinaliwanag pa ni Salceda. Una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na posible siyang magtalaga sa administrasyon ng mga kumandidato noon na hindi nanalo sa nakaraang eleksyon. Marami namang magagaling dyan. I'm not talking just the senatorial candidates. Maraming iba na tumakbo for whatever position na sa palagay ko magagaling at makakapag-contribute sa pamahalaan. So don't be surprised if we get more appointments from those candidates who ran in the last election who didn't make it. Sayang naman. Pero mas lumakas pa ang ugong ng nagbabadya umanong balasahan nang mag-post din sa Facebook ang kolumnistang si Mon Tulfo tungkol dyan. Kasama sa pinangalanan niya si Salceda na magiging Finance Secretary umano. Pero ayon daw sa source ni Tulfo, hindi pabor si Executive Secretary Ralph Recto kay Salceda, kaya pinag-iisipan pa raw yan ni PBBM. Sa post pa ni Tulfo, sinabi nitong magiging DPWH Secretary naman si John Vic Remulla. Ibabalik naman sa DILG ang dati rin itong kalihim na si Benher Abalos. Balik DOTR din daw ang ngayon DPWH Secretary Vince Dizon. Habang ang ngayon Finance Secretary Frederick Go ilalagay umano sa Department of Trade and Industry. Ayon pa kay Tulfo, ire-reveal ni PBBM ang mga yan sa kanyang State of the Nation Address o SONA sa susunod na buwan. Dagdag pa ni Tulfo, mananatili pa ring DOH Secretary si Ted Herbosa sa kabila ng aniyay kaliwat ka ng batiko sa kalihim. Sinusubukan pa ng News 5 na hinga ng pahayag ang palasyo at ang mga nabanggit na pangalan tungkol sa umuugong na balasahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.